Hindi pa raw tiyak kung kailan gagamitin ni Pangulong Bongbong Marcos ang emergency powers para bawasan o suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Kasunod po yan ang pag-aproba ng Senado at Kamara sa panukala sa gitna ng mega oil price hike. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Connie, Rafi, bago yan ay nag-ikot si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang Agriculture, Trade and Industry Department sa Agora Market sa San Juan City. At ang sabi nila, sa ngayon ay wala silang nakitang biglaang pagtaas ng presyo, mapa agricultural products man yan o basic commodities. Sa ngayon, Rafi, Connie, ang prioridad daw ng gobyerno ay tiyaking steady ang supply ng pagkain at walang biglaang pagtaas sa presyo nito, bunsod ng nangyayaring gyera sa Middle East. Patuloy daw ang gagawing pagbabantay ng pamahalaan para tiyaking manatili sa normal ang presyo. At dahil dito ang panawagan ng Pangulo, huwag mag-hoard dahil sapat ang supply at para naman sa mga nagtitinda, nakiusap siya na huwag mananamantala. Pero kung hanggang kailan mananatili yan na normal ang presyo, hindi natin matiyak. Si Trade and Industry Secretary Cristina Roque sinabing nakakuha siya ng commitment mula sa mga manufacturer ng basic necessities at prime commodities na kayang panatilihing steady ang presyo sa susunod na 30 araw. At ang ilan, 60 araw. Pero pagkatapos niyan, mahirap na raw sabihin dahil hindi na kontrolado ng gobyerno kung ano magiging development sa gyera sa gitnang silangan. Pero gagawin daw lingguhan ng pulong para matutukan ang galaw ng mga presyo. Samantala, ang Department of Agriculture naman binabantayan ng mga napabalitang hindi tamang pagtataas ng imported rice at balak yang patawan ng price cap. Sa ibang agriculture products naman, wala pa naman daw nakikitang pagsipa sa presyo pero pag-amin ng DA, dahil mahalagang bahagi ng cost ang pagbiyahe sa mga produktong agrikultural, ang petrolyo ay tataas at tataas ang presyo kapag nagtuloy-tuloy itong mga oil price hike. Isa pang binabantayan, Rafi, Connie, ang presyo ng fertilizer na dumoble na raw ang presyo dahil sa pagkaantala ng supply. Nakipagpulong na raw tayo sa China na nangakong hindi titigil ang pagbebenta sa atin ng fertilizer at nakikipag-usap na rin daw sa Russia at India para diyan. Maigting daw ang ugnayan ng DA at DTI sa utos ng Pangulo para tiyaking mababantayan ang presyo ng mga bilihin at walang mananamantala. Samantala, natanong nga natin ang Pangulo tungkol sa kapangyarihang bawasan o suspindihin ang excise tax sa petrolyo na pasado na sa Kamara at Senado. At ayon sa Pangulo, hindi pa raw tiyak kung agaran daw niya itong gagamitin. Narito ang pahayag ng Pangulo. Oh, that depends. Marami, it's a very complicated calculation. We will see. Depends on the trends. We have to watch the trends of on oil prices. We just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. So right now we are just adjusting to the situation, and when the situation calls for it, then we will see when to exercise that power and how much. Samantala, magkakaroon ng joint monitoring teams ang DA at ang DTI at kasama na riyan ang Philippine National Police para bantayan kung may mga mananamantala sa pagtataas ng mga presyo at kung sakali magkaroon nga ng ganyan ay tiniyak nilang mamamagitan ang gobyerno. Rafi. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Bukas epektibo ang taas pasahe sa ilang pampublikong sasakyan, kabilang po ang mga jeep. Pero ayon sa ilang transport group, hindi pa ito sapat. Sabi ni Piston National President Modi Floranda sa panayam ng Super Radio DZBB, tila insulto sa mga tsuper ang ibinigay na fare hike ng gobyerno. Kahapon, inanunsyo ng LTFRB na piso ang taas pasahe sa traditional jeepney, habang 2 piso naman sa modern. Tingin ng Piston, 5 pisong taas pasahe ang kailangan para mabawi ng mga driver ang nawawala sa kanilang kita. Sang-ayon dyan ang grupong Manibela, pero kung hindi nila ito ibibigay sa kanila, makatwiran na raw kahit 2 pisong taas pasahe. Para kay Laban TNVS President June De Leon, hindi rin sapat ang 20 pisong fare hike para sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Hindi raw kasi normal ang itinaas sa presyo ng diesel at gasolina. Sa loob ng 18 oras na pagbiyahe, 300 lamang daw ang naiuuwi ng kanilang mga driver. Sa kabila niyan, pinangangabahan din daw nila na kapag tumaas pa ang pamasahe, baka wala nang sumakay sa mga TNVS. Sa loob
loob ng 18 hours na biyahe, 300 lang ang naiuwi ng ibang mga drivers. Sa amin lang po, talagang nagsusoli na po ng sasakyan, nagsusurrender na ng sasakyan yung mga drivers. Gawa nung pagkalugit at pagod. Doon sa piso na ibinigay na per increase, doon sa average na 16 na pasahero kada trip namin, kailangan magkaroon kami ng 7 to 8 trips para makaipon ng mahigit 100, 115 pesos para makakuha lang kami ng pambili, pambayad ng 1 litro lamang. Kung kami po ay nagko-consume ng 30 liters per day, ay malutong po na 3,600 pesos kada araw yung mapupunta lamang sa krudo. Ang tingin po nila ay 5 pesos, yung kanilang tingin 5 pesos. para maibsan yung malaking halagang nawala sa kanila. Day 2 na ipamahagi ng 5,000 pisong cash aid para sa mga tricycle drivers dito sa Metro Manila. Sa Malabon, mahigit 2,000 tsuper ang inaasahang mabibiyayaan ng ayuda. Balitang hatid ni James Agustin. Alas 13:30 na madaling araw nagtungo sa Malabon Sports Complex Oval ang tricycle driver na si Ron Waldo. Dala-dala niya ang driver's license at photocopy nito na requirements para makakuha siya ng 5,000 pisong ayuda mula sa gobyerno. Ang hinahabol ko kasi namin para po matapos kami ng maaga para makabiyahe rin ho kaagad. Kasi may mga service din ho kasi ako eh. Maaga rin sa pila ang kasamahan niya sa TODA na si Danilo. Sa 3 dekada niya pamamasada, ngayon lang daw niya naranasan ng sobrang taas na presyo ng gasolina. Pagka nagtagal-tagal, marami na ho ito. Matatagalan na kami sa pamamasada, pabalik na pamasada namin. Malaking tulong nila ang ayuda lalo pat pumalo na sa 86 pesos per liter ang mabibiling gasolina sa lungsod. Natapyasan ng araw ng hanggang 200 piso ang kita nila kada araw. Okay naman, medyo kahit papano makaka-recover. Kasi talagang wala nang natitira sa amin lalo na ngayon sa sobrang mahal ng mga bilihin. Malaking tulong din pero iindayin din pagkatapos. Kasi iba niyan, ibabayad mo na. Paano kung magtagal ang krisis na yan? Wala ka nang dudukutin. Ang iba pumasada na muna para may maagang kita. Si Maricar ipinila pansamantala ang kanyang mister. Malaking bagay aniya ang ayuda dahil mataas din ang presyo ng iba pang pangunahing bilihin. 2 anak pa man din nilang nag-aaral pa. Hindi na ho kasi gano'ng kumikita sa pagmumotor kasi marami na kalaban sa kalsada. May e-bike, may e-trike. Kaya hindi na sila kumikita talaga ng ngayon. Kaya napaka-importante. Ayon sa Tricycle Regulatory Unit ng Malabon City Government, tinatayang mahigit 700 tricycle driver ang mabibigyan ng ayuda mula sa District 1 ngayong umaga. Mahigit 800 naman mamayang hapon mula sa District 2. Kahapon nauna nang nabigyan ng ayuda ang 749 na tricycle driver sa lungsod. Sa kabila ng pamamahagi ng ayuda, umaasa ang mga driver ng mas konkretong solusyon mula sa gobyerno. Mas maganda ho yung ibaba nila yung gasolina para ibig ko sabihin umali yung kita namin. Pinakamagandang solusyon, ibalik lang sa mababa talagang presyo ang gasolina. Hindi ho kalabisan yung pagtaas ho ng pamasahe. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mahigit 20 plastic bag ng hinihinalang shabu ang na-recover sa Paluan, Occidental, Mindoro. Sa kabuuan, mahigit 27 kilo ng bigat ng iligal na droga na nasamsam ng 76th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Harrison. I-turn over na po yan sa Philippine Drug Enforcement Agency. Noong 1 linggo lamang, mahigit 700 kilo ng shabu ang na-recover mula sa isang sumadsad na speedboat sa parehong lugar at i-turn over din sa PIDEA. Ayon sa DILG, 2 Chinese at 2 Pilipino ang nahuli, kaugnay po niyan. Arestado ang 3 lalaking nahuli sa aktong nagsasabong sa Malasiki, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nahuli ang mga suspect ng salakayin ang isang tupadahan sa Barangay Bonggar nito pong Sabado. Nakumpiska ang iba't ibang gamit sa sabong pati mga buhay at patay na manok.
Gayon din po ang 3,000 pisong pusta. Sinisikap pang makuhana ng pahayag ang mga nahuli at ang nagpapatakbo ng tupada sa lugar. Bawal po sa batas ang ilegal na sugal o sabong sa kalsada.